Nadinig-dinig lang namin. Nadinig-dinig po. Nadinig-dinig nila yung pagpirma ng impeachment ni VP Sara Duterte. Pumunta sila dyan, mga marites ba kayo? Mga sinungaling talaga itong mga makakaliwang grupo na to, no? Puntahan ko muna. Paano niyo po nasabi na impeachment at pirmahan? May nagsabing official. Oh, di ba? Hindi raw sila invited pero may nagsabing official. Official. An official has told you that there's a signature Leader? from the majority. Has told you that Malapit there's sa speaker? naka one-third. Feel na feel niya na may impeach na si Sara, may impeach na si Sara. Tapos sabi ni Sara, mas masakit pa ang maiwanan ng jowa kesa ma-impeach sa mga ulagang mga kongresista. Say it na kayo mismo, what is this meeting about? O, anong narinig po ninyo? Sabihin ko na mo. Kayo po. Ano po yung narinig niyo? Well, parang naghahanda yata ang majority doon sa ipipresent mamaya about impeachment. So I have to verify pa nga kung ano yung impeachment complaint na yon. Is it 1, 2, 1? Ito po ito yung tagpo kung saan pipirma pala sila tuwang-tuwa dito. Talagang landing-landi po si Franz Castro na pumirma. Landing-landi siyang pumirma. 1, 2, or 3. Yan. Maria, narinig kayo? Or 4? Or 4, tama. But the official who told you, yes, he or she has signed the impeachment. Hindi ko pa nakita. May narinig kayo ilang bilang na po? Well, we are in-expect daw na makukuha yung 1/3. Which is? 103, pero nag-expect pa ng more than that. Okay. Hindi ko na muna sabihin Thank you, yung ma'am. final na number. Sige, ma'am. O, di ba? Tuwang-tuwa po siya. Yun ang tagpo. Ay, ito na, papunta na po tayo doon sa kung saan lumulungkot na po ang panahon nila. Ito po mga ka-reaction na ito. Si ano naman, si Risa. Si Risa naman. Ito, dribble ng dribble to eh. Alam po ba ninyo si Risa Ontiveros ay tuwang-tuwa na ngayon dahil nandyan na po si Kiko Pangilinan. Risa Ontiveros, matanong kita. Masaya ka ba nung nanalo si Kiko Pangilinan? Oh, paramis mo, wala nang holding hands. Baka magalit si Shawi. Si Ate Shawi. Di ba? Tanong lang to, Risa. Senator Risa Ontiveros, may nangyari ba sa inyo ni Kiko Pangilinan? Ibig sabihin, nangyari ba sa nag-dinner kayo, nagkasama kayo, ng mga nakaraang panahon? Meron ba? Wala? Okay, wala. Pagkitanggal po yung nangyari sa record in aid of the legislation, di ba? Kaya itong si Risa Ontiveros, mga ka-reaction, may tatakbo daw po siyang pagka-presidente. May pagka-presidente. Kaya lang tinatanong natin siya, di ba? Kinikilig ba nung nakita po niya si Kiko? Kinikilig ako. Pag nakita ko yung kaibigan ko, kinikilig ako eh. Siyempre, excited ako makasama muli sa trabaho yung kaibigan ko. The same way, tatanungin natin si Risa Ontiveros kung kinikilig siya nung nakita niya si Kiko Pangilinan. Muling ibalik ang landi ng kahapon. Ay, landi ng kahapon. Ang pagsasama ng kahapon, kayo naman. Magkaibigan lang yan. Wala namang anong tawag doon? Wala namang, alam nyo na, ano lang yan, pure friendship lang, pure friendship. Di ba? Alam naman natin napakalalim ng pagkatao ni Risa Ontiveros para pumasok siya sa ganong sitwasyon ng pangangaliwa ng asawa, pangingialam ng masawa ng may asawa. Mali yun. Alam ni Risa Ontiveros yun. At hindi po gagawin ni Risa Ontiveros yun, naniniwala ako. Di ba, Risa? Di ba, Risa? Hindi mo pakikialaman yung asawa ng may asawa. Naniniwala po ako doon, naniniwala ako. Very decent person po si Risa Ontiveros. Decenting tao yan, hindi yan makikipag-tsuktsakan sa mga may asawa ng may asawa. Played 4 months. Ngayon lang ako nakakita ng bola na ni-dribble ng 4 na buwan. Aba, anong bola ang nakita mong di-dribble ng ilang buwan? Dribble. Mahilig ka ba sa bola, ma'am? Bakit na mo yung bola? Ano ba, shoot muna bago dribble? O dribble muna bago shoot? Tanong lang, mama. Kahit naman sa basketball, may shot clock. Di ba may shot glass ba? Shot clock. Shot clock. Kala ko shot glass. Okay. Convening as an impeachment court and commencing trial is Mahilig talaga sa balls yung Madam Risa kasi kung hindi siya mahilig sa balls, hindi niya maalala yung basketball. Dalawang uri po kasi yung basketball eh. Yung isang basketballs, 2 balls yun. I-shoot muna tapos dribble. Yung isang basketball, isa lang yun. Dribble tapos shoot. Ganun yun. expressly mandated by the Constitution. And yet this process has been delayed and dragged on for 4 long months. In those 4 months,
I've been called eager, aggressive, impatient. Ano po disclaimer lang ako naniniwala ako na si Risa Hontiveros at si Kiko Pangilinan, wala po silang nakaraan. Hindi ako naniniwala doon na meron sila. Kasi pareho pong parehong mga disenteng tao yan, di ba? Oo, totoo yun. At that. But the simple truth is this, we are not rushing. In fact, we have been waiting. Oo. The Filipino people are waiting. Hindi, Filipino people, ayaw nila kayo. Ikaw, Risa, ikaw, ayaw ka nila. Ay, tatakbo kang presidente? Okay, sige, takbo lang ng takbo, Risa. Mananalo ka, naniniwala ako. Bubutuhin naman kita, siguro after 2 million years. And we believe 4 months is more than enough. For Hontiveros, 4 months daw is more than enough. 4 months ding ibininbin dyan sa may kongreso yung impeachment, ano na yan, hindi po inakyat sa may justice committee ba yun? the delays are no longer procedural. Despite this, Hontiveros vows that she will fulfill the Senate's duty of demanding accountability through the Lagi po nating alalahanin na mapuwersa po ang kaalyado ni Risa dyan, si Kiko tsaka si Bam. Lalong-lalo na si Kiko, syempre. process of impeachment. She calls on the upper chamber to begin with the process forthwith. These delays are no longer procedural. They are obstructions, dressed up as protocol. The impeachment process is a crucial means of demanding accountability exclusively entrusted by the people to the Senate. Hindi ko yan balak talikuran. It's time to follow the rules and start the process forthwith. Enough games. Time to move. The House of Representatives Kaya lang mga kareaksyon, nararamdaman po natin si Chis Escudero, magaling pong lumaro yung batang yan. Si Chis Escudero, alam po niya kasi yung tono ng tugtugan na umaandar ngayon. Kasi po kaibigan niya ni Villanueva. Alam naman natin si Villanueva galit na galit kay Saldico. Hindi galit na galit. Si Saldico at ang galit na galit sa kanya. Pero mga kareaksyon, nakikita po natin yan na yung laro po ng Kongreso ay hindi po masikmura ni Escudero, di ba? Wala tayong magagawa no, Risa, i-dribble mo ng i-dribble yung bola o kaya i-shoot mo muna bago mo i-dribble. impeached Duterte in February, but the Senate has yet convened as an impeachment court. The presentation of articles of impeachment was originally scheduled for June 2. Di ba? English ng English. Ito po si Castro, yung teacher na nagtiteacher-teacheran. President Escudero na ngayon. Ito yung panahon ng kampanya. Talagang si Chis Escudero, sabi niya, walang niya kayo. Walang niya kayo. Kayo, bininbin ninyo ng 4 na buwan yung impeachment. Tapos, ako gusto nyo, mamadali nyo ako. Huyu. At this hour, patawag mo na yung mga senador at mag-convene na kayo as impeachment trial court. No, wala sa panahon, wala yung time constraint na kung wag namang sabihin na sisihin pa kami, no, na ngayon lang namin ipinasa. So kung kagaya ng kasabihan, kung gusto ay pwedeng gawin, di ba? Kung ayaw, maraming dahilan at maraming sinisisi. So inahamon ko ngayon si Senate President Escudero na come on, i-ano mo na, no? I-convene mo na yung Senado as impeachment trial court. At kung hindi po gawin ng Senado under the leadership of SP, what does it tell about Senate? Disservice yan sa ating mga kababayan dahil malaki ang inaasahan ng mga taong bayan sa Senado, sa mga senador natin dahil sila lang naman ang binigyan ng konstitusyon, no? Nasa kanila yung ibibigay ng taong bayan na papel talaga no, para bilang impeachment. Talagang pinipilit po talaga ni Franz Castro si SP Escudero, di ba? Kaya lang si SP Escudero siguro nabwisit po siya. With due respect sa ating Senate President, no? So ang tanong ko dito, sino ba yung pinoproteksyonan mo sa Bilang ng araw mo, Franz, balita ko natalo kang senador, no? So bilang ng araw mo, ganyang sinasabi mo? Taong bayan ba? O si Sara Duterte? Kinundena ng mga nagrereklamo at endorser ng impeachment complaint ang patuloy na pagkakaantala ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
naniniwala ang Makabayan Bloc lawmakers, endorsers sa ikalawang Alam po ba ninyo si Bongbong Marcos, di ba nagkikipag-reconciliation na po? Di ba nagkikipag-reconciliation niya? Bakit kaya magkikipag-reconciliation sa isang tao na pinatapon mo ang kanyang ama sa dahig at binulabog mo ang kanyang anak na vice-presidente, tapos basta-basta ka na lamang makikipag-reconcile. Wala nang tawag doon, wala nang kondisyon daw, hindi pwede ang kondisyon, sabi daw. Kaya naman dito mga reaction, nakikita po natin dito. Yung pong pagkikipag-reconcile ni Bongbong Marcos ay isa po yung senyales mga reaction na si Bongbong Marcos ay talagang nauubusan na po ng maisip upang kahit papaano makalma niya ang mga Duterte at mga supporter ng mga Duterte na sumuporta sa kanya nung tumakbo siyang pagkapangulo noong 2022 at ngayon ay kumalas na sa kanyang grupo at sinuportahan na lang si BP Sara Duterte. Katulad po ng ating channel ay 100% BP Sara Duterte po ito at mga DDS. Kaya naman po mga ka-reaction dito nakikita natin talagang nauubusan na po ang mga kalaban at nararamdaman po ng mga senador at mga kongresista na ang susunod ay si BP Sara Duterte na. impeachment complaint at kabilang din sa mga lumagda sa articles of impeachment na inihain. Nagdadahilan na lang ang Senado para mabinbin ang proseso ng impeachment. Tanong tuloy nila, sino ba ang pinoprotektahan? Si VP Sara, ang pansariling interes o ang taong bayan? Well, something fishy, no? Umagante, may pinoproteksyonan talaga sa nangyayaring yan. At nakikita natin na paghahanda na ito doon sa mga gusto nilang mga position ba o sa 2028, etc. Kaya unahin nyo naman for the first time ang taong bayan at wag yung mga personal na mga interest nyo. Giit din ng mga ito, pangunahing hadlang sa impeachment proceedings si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa gitna ito ng pahayag sa publiko ni PBBM na ayaw niya sa isinusulong na impeachment laban kay VP Sara. Para sa mga senador at sa presidente na humaharang sa impeachment trial, maliit na bagay lang ba ang 612.5 million na confidential fund? Hindi maliit na bagay yan, malaki yan, 600 million confidential fund yan eh. Kaya lang confidential fund nga. Oy, bobo ka ba? May ilaman pa yung kokote mo. Confidential fund nga eh. Nasanay na ba sila sa korupsyon? Kaya parang wala lang sa kanila ang maraming lumabas na ebidensya ng paglustay ng impeached Vice President sa pera ng bayan. Si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya naman may patutsada rin kay Senate President Francis Escudero. Kasunod ito ng pagpapaliban sa presentation ng articles of impeachment mula June 2 sa June 11. The public wants a trial. Even the impeached Vice President herself has signaled a willingness para harapin ito. So anong pumipigil sa Senado? Natatakot ba ang liderato kay Sara? Every day of delays. Hindi naman sila natatakot kay Sara. Hindi lang sila mga gago. Kayo ba mga gago kayo? Bakit gusto nyo matuloy ang impeachment? Alam niyo naman na politika lang yan. At kayo, mga makakaliwang grupo kayo, na mga supporter kayo ng mga CPP, NPA, NDF, na Terrorist Party of the Philippines, mga animal kayo, mga ka-reaction, gustong-gusto nyo ma-impeach si BP Sara dahil kapag si BP Sara ang umupo dyan sa Malacanang, umakyat na kayo ng bundok ng tralala dahil sa debate, uubusin niya kayo sa debate. Sa debate. Sends the message that the Senate leadership is either afraid of Vice President Sara Duterte or worse, actively protecting her. Kaya nga ang tanong natin, natatakot ba kayo kay Sara Duterte o pinoprotektahan niyo siya? Tugon naman ni Senate President Escudero. Ginagawa namin kung ano ang trabaho namin. Yung mga ganyang uri ng komentaryo at pain at yung mga ganyang uri ng komentaryo, klaro nang gagaling sa kampo na tutol kay VP Sara at pabor sa impeachment. Samantala, kinontra naman ni human rights lawyer, Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares ang posisyon ni Senator Francis Tolentino na hindi maaaring tumawid sa 20th Congress. Di ba si Tolentino po ngayon mga ka-reaction talaga nagsasalita na po ng hayaga, ng pagsuporta at pagtutol sa impeachment na maitatawid sa 20th Congress. Pero nung panahon po ng kampanya, tahimik na tahimik po ang taong ito pagdating sa impeachment. Ayaw po niya magkomento, baka mawala yung pondo. Baka nahiya siya kay Bongbong. Ngayon, natalo na siya.
O, di ba balik sa mga Duterte, oy, Tolentino. Di ba? Tanong lang, gago ka ba, Tolentino? Tanong lang yan ha, tanong lang. Ang ginagawa mo yan, kala mo na-impress kami. Hindi namin kailangan yan dahil alam naman namin. Hindi namin kailangan yung ikaw ang nagsasalita na hindi na pwedeng itawid, bla bla bla, blu blu blu, hindi ka namin kailangan. Wala kaming pakialam sa sinasabi mo. Ang impeachment trial ni VP Duterte. They're not passing a law here. They're actually holding in trial the unimpeachment official. That's the first. Kaya hindi mo pwedeng gamitin yung rules ng legislative process nyo doon sa impeachment. Magpapatuloy ang pagkilos ng mga grupong ito upang kalampagin ang Senado na ipagpatuloy ang impeachment proceedings laban kay VP Sara. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. O di po ba mga kareaksyon? Nakikita na po natin dyan mga kareaksyon ha. Nakikita na po natin dyan na talagang ubos na po ang kanilang tinatawag na oras para matuloy ang pinapangarap nilang impeachment. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang pagtingin ng kabataan ay paasa at gaslighting ang ginagawa sa laban sa mamamayang Pilipino at sa kabataan. Paano natin nasabi yun, no? Paasa dahil clear ang naging response ng mamamayang Pilipino sa naging pangungurakot ni Vice President Sara Duterte, ang betrayal of public trust. Ito po kabataan yan eh. Kayo ha, huwag niyong i-recruit yung mga kabataan para mamundok at pumunta at sumali sa NPA ha. Pakinggan po natin ngayon dito si Castro ha, mga ka-reaction. Talagang nagmamaktol na po si Castro, nagmamaktol na po si Romualdez, nagmamaktol na po lahat po ng mga nagmamaktol na mga ka-reaction. Ito po si Romualdez. Si Romualdez po ito. Sir, anong masasabi ninyo dun sa postponement ng ng impeachment proceedings, sa delays sa impeachment proceedings? Yung sulat sa akin ni Senate President Vice Escudeso is pretty straightforward. Kaya yung impeachment complaint ay nasa Senado na. So we leave it to their sound discretion as to how they want to proceed and conduct. No? The Senate President outlined the priority measures, like the measures that they would like to prioritize first. So we have to respect the decision of the Senate President. But do you agree, sir, na dapat po i-prioritize ang legislative over the impeachment proceeding? Well, as I said, the impeachment complaint has been transmitted to the Senate, so it's best we leave it to the sound. Wala na, nararamdaman na po ni Romualdez. Napaubos na po ang araw nila at paparating na si Sara Duterte. At kapag hindi na-impeach si Sara Duterte ngayong 2025, mga animal kayo, humanda kayong lahat. Ito naman, pakinggan po natin dito si Castro. Maraming salamat, Mr. Speaker. Ito po yung talumpati niya sa may plenarya. Ito po, mapakinggan po natin. Pakinggan natin. Nakakaawa naman ang matandang ito. Ang teacher-teacherang ito. No? Teacher-teacherang Castro. Ano yung sasabihin mo dyan? Teacher-teacherang Castro. Ginoong Speaker, mga iginagalang kong mga kasamahan sa bulwagang ito, tinitindig ako ngayon sa isang personal at kolektibong pribilehiyo. Naku po, sige ano yan? Ukol sa isang usaping napakahalaga sa ating mga demokratikong proseso, sa mga mekanismo ng pananagutan na nakasaad sa ating saligang batas, at sa tiwalang ibinigay ng mamamayang Pilipino sa atin bilang mga lingkod bayan. Ang proseso ng impeachment laban kay pangalawang Pangulong Sara Duterte ay umabot na sa isang kritikal na yugto. Matapos ang ilang buwang pagtalakay, critical na daw po, critical na. Critical na daw po si Pres Castro, critical na. Hindi, critical daw po na yugto. Yung impeachment na hindi matuloy-tuloy. Alam po ba ninyo yung parang na-jebs ka, parang gusto mo pumunta ng toilet na hindi matuloy-tuloy, gano'n. Ang hirap po nun no? Yun po ang nararamdaman ni Franz Castro, ang teacher-teacheran ng bayan. Tupad ng kapulungan ng mga kinatawan, ang tungkuling itinadhana ng konstitusyon sa pamamagitan ng pagpapadala ng napatunayang artikulo ng impeachment sa Senado noong 5 ng Pebrero 2025.
Hindi ito maliit na bagay, Sir Speaker. Ito ay isang makasaysayang unang pagkakataon na panagutin ang isang nakaupong pangalawang Pangulo dahil sa malinaw at labis na pang-aabuso sa paggamit ng kabangyaman, tinatawag nating confidential funds. Ang mga pondong ito, Ginoong Speaker, ay mula sa pawis at hirap ng ating mga mamayan. Buwis na dapat sanay ginamit para sa serbisyong publiko. Ang korupsyon at kalokohang naglustay sa mga pondong ito ay hindi dapat hinahayaang pagtakpan gamit ang lihim, dilim at kasinungalingan. Malinaw ang utos ng saligang batas. Ang paglilitis ng Senado sa impeach official ay dapat agad na isinagawa. Trial by the Senate shall forthwith proceed sa oras na ipinadala ang articles of impeachment at sinang-ayunan ng hindi bababa sa 1/3 ng mga miyembro ng kapulungang ito. Masakit na po ang ulo ni Franz Castro na pumuti na po ang kanyang buhok dahil sa impeachment na yan. Ituloy na kasi para magkaroon ng bloodbath. Senador pa rin kahit nagkapalit man o bago na ang termino. Ang impeachment ay espesyal na tungkulin at sa makatuwid, hindi ito nakatali sa legislative calendar. Ngunit ang nasasaksihan natin ngayon ay ang pagtatangkang idribol ang proseso na para bang laro lamang ang hustisya at dribble naman. Dribble dito, dribble doon, dribble din tong tao na to. Puro dribble na lang. Anong dribble na yan? Puro kayo mga dribble. ang pananagutan ay maaaring tawaran. Ang pagkaantalang nito ay hindi lamang technical o procedural na usapin. Isa itong sinadyang hakbang pampolitika, isang hakbang na nagsisilbi sa interes na nagaharing uri kapalit ng transparency, pananagutan at hustisya. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay hayagang nagpahayag na ayaw niya ng ituloy ang impeachment na ito. Ang kanyang mga pahayag na humihikayat ng political accommodation at pumipigil sa paglilitis ay nagpapakita ng kawalan ng prinsipyo, pagkatakot sa magiging ganti ng dating kaalyado sa eleksyon at pagkapit sa kapangyarihan. Hindi maitatagong inuuna ng administrasyong ito ang sariling kapakanan kaysa sa interes ng publiko. Maging malinaw tayo, ang usapin ng impeachment ay hindi lang tungkol sa pangalawang Pangulo. Ito ay tungkol sa kung papayagan ba natin bilang mga kinatawan ng bayan na magpatuloy ang impunity sa ating pamahalaan. Ito ay tungkol sa kung pananagutin ba natin ang mga gumagamit ng pondo ng bayan para sa pansariling interes na nagtatago sa likod ng confidentiality habang ang ating mga mamamayan ay naghihirap sa pagtaas ng mga presyo, mababang sahod, at bumabagsak na sistema ng edukasyon at kalusugan. Ito ay tungkol sa kung ipaglalaban ba natin ang rule of law o hahayaan itong Tumigil ka na. Nakakasakit ka na ng tenga, Castro. Ayoko na. Basta hindi na matutuloy ang impeachment tapos. So ito sinabi po dito ni Madam Malutikia na talagang dead na po ang impeachment. Dead na. What you're saying is this attempt to re-energize the government was a dud. Yeah, Move on to the next. that's right, sis. Yung impeachment. Yung impeachment, Why inyo does ko sinabi, sis. why Because, does- sis, remember? Ano yon? During the campaign, when I was there, I told you na the impeachment is on dead water. So, diba? But why would the Senate President say that too? Na it may alam not mo, happen at all. Is Yes. that correct for him Yes, to it is say correct. that? Why? Yes, it is correct. Why? You covered the Senate, and you know the Senate is by tradition. They follow their rules, and the rules say that they have only 2 weeks upon resumption. And those are not calendar days. Those are session days, which means Monday to Wednesday. So itong 2 weeks na balik nila, that's a total of 6 session days. That will end on June 13. June 11, in fact, is not a session day.
Diba? So, pero in-extend nila, but they cannot extend beyond June 30. Kasi ang 19 Congress... But they could have done it earlier. But anyway, wag na natin balikan yung nakaraan. Pero may para... Okay. The other angle kasi doon, Maluno, is sinasabi nila, yun yung sinasabi ni SP Cheese ngayon to hold on to power. May point pa ba to hold on to power? Matatapos na nga yung 19th Congress. Wala naman. Alam mo yung mga interpretasyon ng mga narinig natin sa yung sa report nyo na sa House of Reps. Yun puros propaganda. Ang simpleng rason, walang oras. Kailan ba nila forward sa Senate yung impeachment? Di ba wala ng session? So yun yung problemang una, wala nang session. February 4 nagpirmahan ng kung ano-ano, refer nila sa Senado, hindi makaka-act ang any legislative body kung hindi dadaan sa plenary. So wala nang plenaryo, paano, sige, na-receive ng Secretariat ng Senado, i-refer yon sa order of business, plenary yon. Babasahin, tapos sasabihin, referred to the Committee on Rules. Walang maging gawang ganon kasi walang plenaryo. So, during the recess, pinipilit nila, hindi, i-convene mo. Di ba, at most ang ginawa nila, nagpatahi ng robe, review yung mga rules. So, ang mangyayari sa June 11, they will convene as a court, they will adopt the rules, and then they will present itong complaint, and the House of Representatives through the prosecution panel will be able to read into the records ano yung mga charges. Tapos sinabi naman ni Senate President, the most that we can do is we will give the defense 10 days to reply because that's the rules. Again, steep in tradition, susunod sa rules. So kung gusto nilang ibahin yung rules, hindi ibahin, isuspend ang rules, plenary rin yun. May magmo-motion that, Mr. President, we seek the, suspension of the rules so that we can expedite. Lahat yan plenaryo. So, walang tawid-tawid, Malu? Walang tawid-tawid? Hindi ka naniniwala dun sa tawid-tawid? Hindi ako naniniwala dyan sa tawid. Anyway, dadating naman daw yan sa Supreme Court. Dadating, pero para maitawid ng 19th at sasaluhin ng 20th, that's a big question. Kasi release na kahapon, maganda yung debate I thought Sarah wanted, what is it? A bloodbath. Siya ang sabi niya. She does. And I want that too, para klarado. Pero paano mo pipilitin ang Vice President na, hoy, ituloy nyo yan. Itong mga ito, meron silang rules. At merong President. Di ba? Maganda nga yung pinag-usapan ni Senator Pimentel at Senator Tolentino Kasi may punto doon si Senator Tolentino na iba ang US sa Pilipinas. Hindi mo maihahambing yun. May punto rin si Coco Pimentel. May punto rin. Pareho Okay. Kaya nga maganda nagkaroon ng ganon. At sa tingin ko sa June 11, and you know this very well, Ses, sa June 11, mahabang talaktakan niya mangyayari bago pa ma-present yung charges. Pwede namang pahabain ng araw, stop the clock. Diba? Pwede yan. But the stop the clock has to be approved by the plenary. And there is a rule that you cannot convene an exiting Congress 30 days before the start of the new Congress. So wala na talagang time. Di ba mga ka-reaction?